Nako, 'di ba? Sabi meron 3 days na rally mga kabrigada na programa diyan ho sa may labas ng Senado para nga ho dito sa nagpapatuloy nga ho na panawagan nila na ituloy na itong impeachment trial. Paano yan, Brigada Gans? Hindi na matutuloy yung presentation ng articles of impeachment. Ano mangyayari doon sa mga nagrarally? Correct. Tuloy pa rin ba? May programa pa rin ba sila ngayong araw? Di ba? Yun ho yung aalamin ho natin mga kabrigada. Kinokontak lang natin sa ngayon pero may makakasama ho tayo mula ho doon sa isa sa mga grupo ho mga kabrigada na nandyan ho sa may Senado. Ito nga Student Council Association of the Philippines. Alliance of the Philippines. Alliance of the Philippines. Itong SCAP kung tawagin mga kabrigada. Nandito na. At alamin natin, partner, kung sila ho ba'y magtutuloy pa. At kung ano ba yung mga reaksyon ho nila dyan po sa mga naging developments dyan ho sa pagdinig sa Senado, mga kabrigada. Makasama po natin ang National Secretary General ng SCAP, si Matthew Silverio. Magandang umaga po, Matthew. Welcome sa Tira Brigada. Kasama mo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning. Good morning. Yun, medyo mahina lang. Wait lang. Ito. Sir Matthew, good morning po. Good morning po. Magandang umaga po sa atin lahat, sa mga tagapakinig natin ngayong araw. Okay. Yan. Yung unang tanong po namin, Sir Matthew, ano ho yung magiging susunod po na hakbang ng inyong mga ng grupo ho ninyo, tsaka ng iba pa ho natin mga kasamahang grupo ngayon nga ho, parang ito yung mga nangyari, pinababalik ho sa Kamara at hindi ho matutuloy itong pagpresenta po, Sir Matthew. Maraming salamat po doon, no. Sa totoo lang po, kagabi, buong araw po ng kahapon at kagabi ay nagbantay tayo sa mga senador. Narinig din po natin at ang naging panawagan natin sa kanila ay isang kaduwagan ang ginawa nilang pag-atras dito sa impeachment trial court na kinunbina nila kahapon. Nanumpa sila at kinunbina nila kahapon, pero isang kaduwagan ang ginawa nila. Kaya ang Student Council Alliance of the Philippines o SCAP, kaisa ng Tindig Pilipinas at mga kasama nito kagaya ng Akbayan Party, Akbayan News at iba pang mga progresibong grupo ay kikilos mamaya ng 11 a.m. No? Pero ang simula ng marcha ay 1 p.m. Sa harap ulit ng Senado, kagaya ng ginawa natin ng 2 araw. Gagawin ulit natin ay mananawagan sa kanila na itong ginawa nilang pagbalik ng articles of impeachment pabalik sa House of Representatives ay hindi kabilang o wala sa konstitusyon, wala sa saligang batas. Kaya kikilos ulit ang mga estudyanteng Pilipino, mga kabataan, mga kababaihan, mga LGBT at iba't ibang pang mga sektor mamaya sa Senado, sa harap ng Senado upang manawagan sa mga senador natin na kaduwagan ang ginawa nilang pagbalik ng impeachment articles patungo sa Kamara. Yung pagkilos na niya na Matthew, yan ba ay part pa ng original plan ninyo na, di ba yung original plan ay 3 araw na mag-vigil at magprotesta sa harap ng gate ng Senado? Dahil sa mga latest development, may mga pagbabago ba? Madadagdagan ba yung mga puwersa na sasama sa inyong pagkilos dyan? Oo, tama. Tama po kayo dun, no? Originally planned, 3 araw naman po talaga. June 9 ang prayer vigil, June 9 ang unang marcha, June 10 kahapon ay ang vigil na magdamag hanggang hating gabi, at ngayon naman ay hapon na marcha, indignation rally na ito. Ngayon, dahil indignation rally na ito, at nakita rin naman natin ang reaksyon ng maraming kabataan, estudyante, at mga mamamayang Pilipino dito sa ginawa ng mga senador natin, lalong-lalo na doon sa mga bumoto na hindi convene ang impeachment trial court at doon sa mga bumotong ibalik ang impeachment complaint, ang articles of impeachment pabalik sa Kamara, ay galit na galit ang mga mamamayan. So inaasahan din namin, no, nakikita na rin namin sa aming mga panawagan, sa aming pagtawag pa ng mass mobilization na mas marami ang pupunta ngayong hapon na ito. At mas marami ang maninindigan laban sa kaduwagan ng mga senador. Dahil nabanggit na ho ninyo yan, di ba? Actually, feeling ko lang, Sir Matthew, bago pa man kayo mag-start nitong mga programa na ito, isa na yan sa mga tinitingnan ninyong senaryo, di ba? Doon sa mga ibang member ng grupo ninyo, iba't ibang mga grupo ba dyan na interview namin, sabi nila na handa sila if ever man na hindi matuloy itong impeachment. So itong
nangyaring ito mismo na pinabalik sa Kamara, expected din ba ninyo yan, Sir Matthew? Isa rin po yan sa mga in-expect natin. Hindi nga siya nakakagulat sa totoo lang. At again, we expected the worst of the worst. In-expect nga namin na magko-convene pa lang ngayon ang impeachment trial court. Pero again, na-pressure ang mga senador po natin. Na-pressure si Senate President Jesus Escudero, pressure ang mayorya ng ating mga senador. At ngayon ay ginawa na nila ng paraan yung pamempressure sa kanila. Ginawa nila ng paraan na takasan yung obligasyon at mandato nila mula sa saligang batas, na takasan ang kanilang obligasyon bilang mga senator judges kahapon na pinanumpaan nila, no? Kakasumpa lang nila, pero bigla silang umatras, bigla silang humanap ng solusyon sa pamempressure ng taong bayan sa kanila. Pero again, hindi po papayag ang mga kabataan, ang mga estudyante, at ang mga mamamayang Pilipino sa ginawa nilang pagtakas na ito at kaduwagan na ito. Doon sa pagtatapos kahapon ng itong pagdinig o itong impeachment court, parang palaisipan, Matthew, kung kailan ang pagpapatuloy ng impeachment proceedings, kasi nga ang nangyari doon, parang indefinite suspension or indefinite resumption ng proceedings, kasi nga it depends kung kailan isiset ng Senate President acting as presiding judge yung susunod na pagdinig. Ano pang epekto sa tingin ninyo sa publiko? Yan. Dito parang nabibitin at palaisipan kung kailan, at ito ba ay magpapatuloy ba this week or sa susunod na sa 20th Congress? Sabi nga ni Ate Paeng sa interview natin kahapon, parang dismissal in disguise ang posibleng mangyari dyan, Sir Matthew. Kaya nga sa amin po, no, maraming salamat po dun sa mga tanong na yun. No? Again, naniniwala kami sa Student Council Alliance of the Philippines na ang urong-sulong na ginagawa ng Senado na ito ay isang institusyong walang paninindigan. Sa totoo lang po, gusto sana ng maraming senador ay mawala na yung kaso. Mawala na talaga sa mga kamay nila bilang mga parang Poncio Pilato, maghugas kamay na sila dito sa sa impeachment article sa kaso na ito. Alam nila nagagalit ng taong bayan dahil sa delay na ginawa nila. Sa ilang buwan na kung ano-anong pagdidribble, pagpapasa-pasa ng bola kung kani-kanino. Lalo na dahil nahalatang hindi sila nais gawin ang tungkulin nila, no, bilang sa ilalim ng konstitusyon, sa ilalim ng saligang batas at litisin si Sara Duterte. Pero malakas pa rin ang mga Duterte, may pera at may impluwensya. Kaya takot itong mga senador na to. Kaya nakikita rin nila ito. Naniniwala din kami na kaya talilong ang mga senador natin ngayon. Sinasabi nila na delay, don't convene. Then biglang, sige na nga, convene. Tapos ngayon, ibabalik nila sa House of Representatives. Dahil defective daw at wala daw, ibabasura daw. Si Sara ng isa pang taon dahil sa ginawa nila. Hindi ang complaint yung defective, no? Hindi po ang complaint ang defective. Ang mga defective, yung judgment nila. Ang mga defective, yung sarili nilang interest. Dahil mga durog na po sila. Konsensya po nila ang defective. Ang suggestion po namin ngayon sa House of Representatives, sa Kamara, huwag silang pumayag. I-insist nila, babalik yung articles of impeachment. I-insist nila na bumalik sa Senado ang trial. Inaasahan po namin ito sa Kamara ngayong darating na araw, darating na linggo, at kahit matapos ang 19th Congress ay dapat tumawid po sa 20th Congress ang impeachment trial na ito. Kasi naniniwala kami, sinasabi din namin sa House of sa Kamara ngayon, panawagan ito sa Kamara, ibalik nyo na, huwag kayong pumayag. At kami na ang huhusga sa aksyon ng mga senadors natin. At dahil nasa discretion ni Senate President at Presiding Judge Chis Escudero yung resumption ng proceedings, ang tanong, Matthew, how do you keep the fire burning? Ano pang mangyayari para hindi lumamig itong issue ng impeachment while hindi natin tiyak kung kailan magpapatuloy?
Nagbabantay pa rin po ang Student Council Alliance of the Philippines kasama ng daang mga student councils, mga union ng mga mag-aaral, mga federasyon ng mga mag-aaral, mga organisasyon ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang mga universidad, pamantasan, paaralan at mga kolehiyo na naniniwala kami na nagbabantay pa rin kami at ang dami pa rin statement na mga lumalabas ngayon mula sa mga estudyante at mga mag-aaral. Naniniwala kami na kaya nating pag-alabin pa yung puso natin dahil hindi pa tapos dito. Bukod sa impeachment trial court na ito, impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang mga Duterte ay patuloy na natatalo. Naniniwala kami na itong saglit na tinatamasa nilang kala nila ay pagkapanalo ay biglang may balita kanina na ang ICC ay ni-reject ulit ang kanilang petition. Yung kanilang tatay na work from The Hague ngayon na si Rodrigo Duterte ay natalo ulit sa petition na kagustuhan nila. Again, may reckoning na darating sa mga Duterte, lalong-lalo na ngayon kay Vice President Sara Duterte. Kaya patuloy na magbabatay ang mga mag-aaral, patuloy kaming mag-oorganisa, magmumobilisa, at patuloy kaming pinatunayan din naman ito ng kasaysayan mula sa revolusyon, mula sa unang EDSA, pangalawang EDSA at ngayon sa impeachment ni Sara Duterte ay patuloy po kaming kikilos bilang mga mag-aaral sa kilusang ng mga estudyante ng Pilipinas. Oo. Dahil nabanggit mo na, Sir Matthew, itong usapin kay Vice President Sara Duterte, ihingan lang sana kita ng reaksyon, di ba? Dahil si VP Sara meron personal trip sa Malaysia sa gitna nga nitong issue na kinaharap niya. Baka may reaction kayo dyan, Sir Matthew. Sorry po, medyo unclear yung huli. Ayan, ulitin ko. Dahil nabanggit na natin si VP Sara, di ba, alam natin na si VP Sara ngayon, meron siyang, kumbaga ba, personal trip pa Malaysia. Baka may reaction kayo dyan, dyan sa SCAP, kasabay nga nitong impeachment trial na ito, nasa Malaysia ngayon si VP Sara. Nako, hindi naman po bago yung pa-travel ng senyorita nating Vice President na si Sara Duterte. Hindi naman po kailangan na magulat sa mga trip niya ngayon papunta kung saang bansa. Naalala nga po natin, malakas yung bagyo noon, pumunta siya ng Germany. Di ba? Malakas naapektuhan ng mga mamamayan ng Pilipinas, nag-travel siya pa Germany. Naalala din po natin na ang Vice President Sara Duterte natin, imbis na tugunan ang krisis ng edukasyon, ang ginawa niya ay nilistay niya ang pondo ng bayan. Lalong-lalo na bilang DepEd Secretary pa siya noon. Yun, medyo naputol na partner. Balikan na natin yung linya. Pero ayun yung reaction nila dyan na nung panahon ng... hindi na first time na nangyari yung ganito, Brigada Gabs. Na sa gitna nung mga kinaharap na issue, ng ibang bansa raw si VP Sara, mga kabrigada. Pero kasi di ba ang sabi ho dyan ng OVP, papunta ho ng Malaysia. Itong si VP Sara nga ho, actually kahapon partner, para dumalo sa isang event sa mga OFW. Pero personal. Personal trip daw ho yun, mga kabrigada. Pati yung sa ano tawag dito, meron pa siyang ibang mga OVP event doon. Balikan natin si Sir Matthew. Sir Matthew, pasensya na po't naputol yung linya. Oo nga po, pasensya na rin po. Opo. Pero ayun, again, ang reaction natin sa pagpunta ni Vice President Sara Duterte na feeling senyorita na naman patungo sa Malaysia ay hindi na nakakagulat na tinatakasan niya ang kanyang pananagutan. At again, hindi na nakakagulat yung kanyang ginawang pagbabakasyon dahil kahit na siya ay may kinaharap na kaso, kahit na siya ay may kinaharap na impeachment trial. Okay. Sige, with that, Sir Matthew, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga at mabuhay po kayo. Ito po mga student organizations po natin para ho sa kumbaga pagtindig sa katotohanan. Maraming salamat po, Sir Matthew. Thank you. Maraming salamat din po. Thank you very much po. Nakasim. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.